Pagsapit ng gabi, sa nakakatakot na lugar ng Great Ruins, may isang sanggol na umiiyak na nasa basket habang inaanod sa ilog. Meron itong pendant na kumikislap na nagpoprotekta sa dilim. Sa nayon ng matatandang may kapansanan, inuwi nila ang sanggol na umiiyak. Sa umpisa, hindi sila magkasundo na panatilihin ang sanggol dahil hindi sila sigurado dito. Mahigpit na ipinagbabawal sa kanila na, huwag lumabas kapag madilim na, dahil may mga masasamang nilalang na nagtatago sa dilim, kaya't nakapagtataka kung paano nabuhay ang sanggol sa gitna ng dilim. Napansin ng isa ang pendant na kumikinang, ang liwanag nito ay katulad ng rebulto na nagpoprotekta sa kanilang nayon mula sa dilim, kaya't malamang na iyon ang nagprotekta sa sanggol. Ganun pa man, ang iba ay nagsabi na hindi nila ito kayang alagaan dahil sa kanilang kalagayan, dahil sila ay may mga kapansanan at napilitang magtago sa lugar na iyon. Meron ding gustong patayin ng sanggol gamit ang lason ng insekto at ang iba ay gustong ipaubaya na lang sa ibang tao. Ngunit, ang matandang babae na si Lola C ay ipinilit na alagaan ang sanggol. Sa huli, pumayag ang punong nayon at napagpasyahan nila na, paglaki nito ay gagawin nilang tagapangalaga ng mga hayop. Pinangalanan nila itong, Chin Mo, ang Chin ay mula sa nakaukit sa pendant at Mo ang naisip nilang pangalan. Isang gabi, habang abala sa pagtatahi si matandang si, nasa likod niya si Chin Mo. Biglang may lumapit na masamang nilalang na balak kunin si Chin Mo ngunit bago pa man iyon mangyari, ginamitan ito ng karayom ng matandang babae dahilan upang makontrol ang katawan nito. Nang makita niya ang babae, naisip niyang gawing baka iyon upang magsilbing gatas para kay Chin Mo. Habang lumalaki, tinuruan ng matatanda si Chin Mo sa maraming bagay upang protektahan ang sarili sa mga masasamang nilalang sa kanilang lugar. Isang araw, inutusan si Chin Mo na kumuha ng mga halamang gamot sa gubat. Alam niya ang mga lugar na dapat iwasan at mahigpit na ipinagbilin sa kanya na huwag maabutan ng dilim sa labas. Pagkatapos niyang kumuha ng halamang gamot, umakyat siya sa tuktok upang magpahinga. Hindi niya namalay na nakatulog siya. Malapit nang lumubog ang araw. Biglang may lumabas ng malaking imahe ng muka sa kalawakan. Nang damilat ang mata nito, biglang nagising si Chin Mo. Panaginip lang pala ang lahat. Napansin niya na nasa kanyang silid na siya. Nandoon din ang matandang babae na si Lola C. Pinagalitan siya nito dahil muntik na siyang abutan ng dilim sa labas, buti na lang at naiuwi siya ng mga ito. Kinaumagahan, habang palabas ng nayon upang ipasyal ang kanyang alagang baka, tinanong ni Chin Mo ang punong nayon kung ano ba talaga ang meron sa dilim. Ngunit ang tanging sinabi lang sa kanya ay ang kahalagahan ng rebulto sa nayon bilang proteksyon laban sa mga nilalang ng kadiliman, na nagpapahiwatig ng mahiwagang kapangyarihan nito. Hindi na siya nagtanong pa at nagpaalam na. Bago siya umalis, mahigpit na pinagbilin sa kanya na umuwi bago magdilim. Pag-alis ni Chin Mo, napag-usapan ng matatanda ang kalagayan niya. Nag-aalala sila dahil sa nakalipas na ilang taon ay wala pang sinyales ng paggising sa kanyang kapangyarihan. Sinabi ni Lola na baka isa lang ordinaryong tao si Chin Mo. Kapag ganun, paano mabubuhay si Chin Mo ng matagal lalo na sa kanilang mapanganib na lugar? Sagot ng manggagamot ni si Apothecary na walang mukha, kailangan nilang humanap ng dugo ng 4 na espiritu. Maaaring yun ang susi upang magising ang kapangyarihan ni Chin Mo. Habang nagbabantay ng baka si Chin Mo sa tabi ng ilog, bigla na lang itong nagwala at tumakbo. Nag-alala si Chin Mo dahil malapit ng magdilim. Pilit niyang hinihila ang baka. Nang makawala ito, tumakbo ito sa isang lugar. Nang maabyutin niya ito, nagulat siya nang bigla itong magsalita. Nakiusap ito na palayain mula sa balat ng baka gamit ang karayom na nakatusok sa noo nito, bilang kabayaran sa gatas na ibinigay nito kay Chin Mo noong sanggol pa. Nang mapalaya na ito, bigla nitong tinangkang patayin si Chin Mo, galit na galit dahil ginawa siyang baka at nahiwalay sa sariling anak. Ngunit dumating si Lumpo at tinulungan si Chin Mo. Dumating din si Lola C na ikinagulat ng babae. Sinabi ni Lola C na dapat ay matagal na itong patay ngunit binuhay siya nito at ginawang baka upang magbigay ng gatas para kay Chin Mo. Dahil dun, galit na galit ang babae. Nang magsasalita na ito, bigla na lang may tumusok na karayom sa noo nito na ikinagulat at ikinamatay nito. Gulat na gulat si Chin Mo sa nangyari. Habang pinagmamasdan nila ang bangkay, sinabi ni Lola C na iyon ang asawa ng pinuno ng lungsod ng Border Dragon. Isang masamang babae na walang awang pumapatay ng tao. Kinuha ni Lumpo ang baka at bangkay at itinapon sa ilog. Pagkatapos, niyaya niya na sila na umuwi dahil malapit ng magdilim. Sinabi rin ng kanyang lola na kailangan na rin nilang umuwi dahil iyon ang araw ng kanyang paggising. Naguluhan si Chin Mo sa sinabi sa kanya, ngunit wala siyang nagawa kundi sumunod na lang sa mga ito.
Pagsapit ng dilim, sa ilog makikita ang bangkay at baka. Nang dampian ng dilim ang baka, bigla itong naglaho at nang dampian ang bangkay, bigla itong naging kalansay. Sa labas ng Great Ruins, sa gitna ng gabi, napadpad doon ang bangkay ng babae. May 5 cultivator ang nakakita sa bangkay. Kinuha nila ito at itinapon sa tabi ng ilog. Napansin nila ang suot nito ay mamahalin, kaya naisip nila na ang bangkay ay isang mayaman na tao at kilala sa lungsod ng Shanglong ng Great Ruins. Napansin din nila ang butas sa noo ng bangkay na sanhi ng pagkamatay nito. Base sa butas, tanging ang Heavenly Demon Sect lang ang may kakayahan na gumawa ng ganong pamamaraan. Naisip nila na kaya pala ang mga natitirang kasapi ng Heavenly Demon Sect ay naglaho sa nayo ng Yangkang, upang magtago sa Great Ruins. Dahil doon, ang pinuno ng 5 cultivator ay nagpasya na pumunta sila sa Great Ruins para patayin ang mga taga-Demon Sect upang makamit ang hustisya.